So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, pag-usapan natin ang Oppo A6 Pro, kung sulit ba siyang i-purchase ngayong 2026. Tara, let's go. Mga idol, for today's video, another review na naman tayo ng isang mid-range smartphone today, which is the Oppo A6 Pro 4G. So dalawa po ang version nito, meron tayong 4G and 5G. So yung 4G ang ating ifo-focus. Presyo nito, maraming nagreklamo or para sinasabi nila in short, overpriced. Ang presyo kasi ng Oppo A6 Pro 4G SRP is 16,000 peso, and that is for the 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pero ito magandang balita dito sa ating product link. So tap mo yung video, ayan, may product link dito sa tinuturo kong section or sa baba ng ating video. Meron pong ano yan, dito sa video, sa mismong video natin sa baba nito, meron pong link diyan ng Oppo A6 Pro official stores po yan. Mura at bagsak presyo nyo lang diyan makukuha itong smartphone na to. Pwede nyo ito makuha at a price na 10 to 11,000 pesos. Pinakasagaran yan. At bakit ba merong ganyang presyo? Dahil below SRP siya o sa online. Tapos meron pa kayong additional YouTube discount voucher galing dito sa ating video. Again, exclusive lang yung voucher na yan dito sa ating video. Kaya grab yours now hanggang napakaganda pa ng offer ni Oppo ngayong May 2026. So yun nga, si Oppo A6 Pro for a 4G device, to be honest, real talk talaga, overpriced ang kanyang presyo. Even the 5G device niya. Okay naman na 5G siya as long as yung binigay nilang processor dapat is maganda. I think the 5G counterpart nito is MediaTek Dimensity 6300 and ito is MediaTek Helio G100. Diba? Hindi pa to top of the line na G200. G100 pa rin siya. And syempre yung mga ibang consumers natin nagiging skeptical kung bibilin ba nila tong smartphone na to. So dito sa ating video, no worries, tutulungan ko kayo mag-decide kung maganda nga ba talaga ang Oppo A6 Pro. So pag-usapan muna natin ang screen na itong smartphone na to. So very compact siya, maliit siya, 6.57 inches AMOLED display with a resolution of Full HD Plus 1080p resolution po ito with 120Hz screen refresh rate. At ang maganda kasi dito sa Oppo A6 Pro is yung kanyang nits of brightness, napakataas, 1400 nits of brightness. Siyempre for a mid-range device, iba makukulangan kasi yung ibang mga smartphone isa sa 3,500, 4,000 na sobrang tataas. Pero again, the 1,400 mataas na yun mga idol, pero siguro usually nakikita natin yan for an entry level smartphone. Yun, kung sasagaran yung presyo na 10,000, 1,400 nits of brightness, acceptable naman siya kasi naka-AMOLED din. Yun yung maganda dito, naka-AMOLED display po to. Naka-AMOLED display po ito, and nung ginamit ko siya ng first hand, sobrang natuwa rin yung mata ko nung ginamit ko to dahil napaganda nung kanyang display quality. Again, it's Full HD Plus 1080p. It's not even 1.5K resolution, diba? So, yan lang naman yung naglalak doon. Yung resolution, medyo mababa. Pero for the display quality, nits of brightness, okay naman. At punch-hole display rin itong smartphone na to. At sinasabi nga ni Oppo na medyo matibay din ang glass na nilagay nila sa Oppo A6 Pro. The operating system out of the box, it is powered ng Android 15 with ColorOS 15. Pero syempre may history ang Oppo when it comes sa update ng mga device nila. So siguro ma-update din itong Oppo A6 Pro sa Android 16 with ColorOS 16. Sa processor, ito talaga ay medyo nakaka-disappoint lang. The processor is MediaTek Helio G100. So syempre, majority ng mga consumers natin magiging skeptical in buying this smartphone, especially for the processor is sobrang out of the league kumbaga sa kanyang price tag, even sa sale price. Hindi nga to naka G200 na top of the line, diba? So again, for the G100, yan lang naman ang magiging problema nyo dito sa Oppo A6 Pro. Again, hindi po siya mabagal, literally hindi siya mabagal. Hindi lang siya pwedeng pang gaming na mga hardcore gamers. At yun nga yung processor, hindi siya ganun ka perfect fit. Pero kung casual things, day-to-day tasks, gagamitin sa work, sa school, sa trabaho, G100 can do the job. Pero syempre, alam mo yun, parang mas deserve pa ng mga consumers natin ng mas higher processor dito sa smartphone na to. Pero again, ulitin ko, G100 hindi po mabagal na processor yan, kayang-kaya mag-handle ng mga day-to-day tasks ng mga consumers, and even pwede rin tayo maglaro dito sa smartphone na to. The camera is dual camera, 50 megapixel main and a secondary monochrome lens. So that's the problem, is monochrome lens po itong device na to. So sa monochrome lens kasi mga idol, I think it is very useless
Mas better siguro kung nilagyan nito ng ultra-wide, mas ma-accept natin yan. The 50 megapixel of the Oppo A6 Pro, malinaw naman, it can do the job. Pero the secondary camera medyo nakaka-disappoint lang dito sa smartphone na to. Even the video recording is nakaka-disappoint. Full HD 1080p, wala pong support for any 4K video recording kahit lang sana sa rear camera, di ba? The front-facing camera, mataas naman, it's 16 megapixel with Full HD 1080p video recording as well. The speakers, maganda speaker nito. It is powered ng dual steer speakers. Maganda dito is meron siyang feature beyond 100% volume. So it is up to 300% volume ang mapoprovide ni Oppo A6 Pro na very helpful of course pag naglalaro tayo and even pag nanonood ng mga movies or certain movies. Syempre, sino ba naman ang ayaw makinig sa isang smartphone na merong malakas na loudspeakers, di ba? At ang maganda rin sa Oppo A6 Pro, it is in-display fingerprint scanner, and the battery, ito talaga yung papaldo kayo battery. Ang battery niya is 7,000 mAh non-removable battery, napakalaki, with 80 watt fast charging brick. So again, in 1 hour lang yung 7,000 mAh battery capacity niya, full charge na agad dito sa Oppo A6 Pro. Yan yung binibili nyo dito sa smartphone na to, yung very convenient mag-charge at yung kanyang napa-solid na battery capacity. And again, isa yan sa mapagmamalaki rin ni Oppo A6 Pro, yung kanyang plenty of battery power. Siyempre, ang isa pa sa pinakamaganda rin sa Oppo A6 Pro is yung water protection. It is protected ng IP68 or IP69 water and dust resistant. So, yung protection nito ay kasing protection niya rin ng iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra. Sabihin na natin yung mga top of the line na mga flagship na usually ang presyo is almost 100,000 pesos. Dito, for a price tag na 10,000 to 11,000 pesos, meron na kayong smartphone na pwedeng literal na masubmerge sa water within 30 minutes. So, di ba? At least, di ba, pwede nyo siya magamit for underwater shot. For example, magsi-swimming kayo. At again, ito yung literal na legit na pwede masubmerge. Kasi iba, again, nakikita ko sa mga marketing nila, even yung mga ibang content creators, sa may mga ibang smartphones na nilulublog nila sa tubig, na hindi naman po talaga ganun yung protection, mababa. Ang mga valid lang na smartphone na pwede pong masubmerge sa water is IP67, 68 or 69 water and dust resistant. Tapos 66 pababa is mga splash proof lang po yan or splash resistant. Tulad na lang for example, umulan, ayan, nabasa siya, for raindrops and all, accidental spillage ng water, ayan, mga valid protection yan dito sa mga ganyang units. Pero again, sa Oppo A6 Pro, yan yung isang magiging advantage na itong smartphone na to, yung kanyang napakagandang water protection. And syempre, the design. Pag bumibili naman tayo ng smartphone, marami pa rin mga consumers, unang tinitignan is design and aesthetic. So, sa design ng Oppo A6 Pro, marami pong matutuwa dito. Ang ganda ng design niya, especially itong color pink. So, sa mga girly-girly dyan na naghahanap ng isang aesthetic na smartphone, ito na rin ang magandang i-recommend sa inyo. Design, aesthetic, ergonomics, build quality and all, perfect 10 para sa akin ng Oppo A6 Pro. Talagang pag ginawa nyo ito first hand, may feel nyo na matibay din etong device na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating short review dito sa Oppo A6 Pro. Pinaka main question, Lods, sulit nga ba talagang i-purchase itong smartphone na to? The quick answer dyan is no for its SRP, 50-50 for its sale price. Kumbaga itong si Oppo A6 Pro, meron tong target consumer. May mga target consumer siya na parang avid loyal fans ng mga Oppo, ng Oppo brand, design and aesthetic ang tinitignan, battery power ang tinitignan. Yung iba kasi, as long as yung performance ng processor, it can do the job sa mga casual things, okay na sa kanila, valid na. Pero syempre yung mga techie or yung mga picky sa specifications, syempre hindi po para sa inyo tong smartphone na to. To be honest, overpriced talaga siya, even sa sale price niya. The G100 is perfect fit for a price tag na 5,000, 6,000 pesos, di ba? And dapat, kung 4G rin naman nasagaran, is G200 na dapat, at dinagdagan nyo ng magaganda pang features yung kanyang specification for a 4G device. Take for example dyan sa ganyang scenario is the Tecno Camon 50 4G. Ganito rin sa same price din sa Oppo A6 Pro 4G, pero mas marami siya mo-offer na mga gandang specifications compare dito sa Oppo A6 Pro. So again mga idol, kung interested kayo dito, yung link niya na dito sa ating product link. So tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nila makukuha tong Oppo A6 Pro. At dyan kayo bumili dahil may naghihintay po sa inyong special discount voucher dito sa online. And no worries, official store po ni Oppo ang pagbibilan nyo yan. At sana po nakatulong po sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng Oppo A6 Pro.